Ngayon ay binibigyan natin siya ng pagkakataon mailahad ang gusto niyang ilahad. Sabi ko nga nung nakaraan, revelation ha, Sir Dennis Di Maunahan. Kasama natin via Zoom. Ito na po, let's all welcome mga kaibigan sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko with Joel Gorospe and Darlene Olanyo. Isang advocate for humanity, mga kaibigan. Her name is Candy Tanyagras. Good morning po, ma'am. Good morning din po Sir Joel at good morning din po sa nakikinig sa mga programa niyo po. Alright, ma'am, hindi ka namin nakikita. Can you show para makita ka rin ho ng ating mga listeners, ma'am? Ayan. Medyo yung sir, signal ko medyo 50-50 yan kaya hindi ko. Sige. Alright, sige. Okay lang ho yan. At least malinaw pa naman po tayo. So let's show na lang the picture of Ma'am Candy Tanyagras. Ma'am, good morning once again to you. Kumusta po kayo? And Yes po, good morning po. Kasama po si Darlene Olanyo at ang inyong lingkod Joel Gorospe po. Siguro pabatiin muna namin kayo sa atin pong mga kababayan, mga ka-music na nakikinig po ngayong umagang ito. Yes po. Good morning po sa lahat ng nakikinig dito man sa Pilipinas at labas ng Pilipinas po na nakikinig sa inyong programa ngayong umaga. Alright, first question siguro ma'am, pwede bang malaman sino ho si Miss Candy Tanyagras at ano po ang pinagkakaabalan po ninyo at ginagawa ho ninyo bilang advocate for humanity, ma'am? Si Candy Tanyagras, kumbaga, I am the multitask. Kumbaga, ako po ay konektado sa government, konektado po din po sa business, at konektado rin po sa humanity. Ang lagi ko pong sinasabi ay multitask nga po, ika nga. Alright. Sa puntong ito, meron ho kaming mga katanungan lang ho. Sana ho'y matulungan nyo kami at masagot po ninyo. Dahil, kung Pilipinas ang pag-uusapan natin, sabi nyo nga, you're connected with the government. Sa nangyayari ho ngayon, ma'am, sa Pilipinas, kaliwat ka na ng problema natin, ano ha? Tingin nyo po ba, meron pa bang pag-asa pa tayong makaahon sa kumunoy ng kahirapan? Kita nyo naman ho, mga bilihin, presyo ng tawag dito, kuryente, tubig, lahat-lahat na po. Talagang matindi ho yung nararanasan po nating hirap po sa panahon ngayon. Yes po sir, makakaahon po ang Pilipinas sa kahirapan na nagaganap ngayon. Actually po, inaayos po namin ang nagaganap ngayon sa Pilipinas. Alright, ano pong klaseng pag-aayos po yung ginagawa ho natin sa ngayon po? Ito po yung magsasalba sa kahirapan ng kapwa nating mamayanang Pilipino. Darlene. Siguro, next question ko din, partner, yung napag-usapan nyo nga, partner, kada na nabanggit mo kanina, regarding doon sa revelation daw na ikagugulat Yes, ng, ano ba ito? yan, Yung nga ano pala ba yun, ito? kasi yung nga nabanggit ko nung isang araw na mukhang mayroon tayong revelation na hindi alam ng lahat. Di po ba? Na gusto naming marinig ho sa inyo. Ano ho ba itong revelation po na ito, Ma'am Candy? Yung revelation po na sasabihin ko po ngayon is kung gaano po kayaman ang bansang Pilipinas. Yes, mayaman po ang Pilipinas, mayaman din po sa langis ang Pilipinas. Lahat po ng kailangan ng buong mundo ay nasa Pilipinas po. Ang pinakapusod po ng langis sa buong mundo ay matatagpuan po sa Luzon. Wala sa Visayas, wala sa Mindanao, wala sa West Philippine Sea, kundi nasa Luzon. Sige po, tuloy lang po. Go ahead. Paano nyo nasabing nasa Luzon, ma'am? Kasi noong mga nakaraang mga taon, sabi nga ho nila, Yes, kaya po. daw ho ang China ay nagtayo ng kanilang artificial, what do you call this, island in West Philippine Sea, and then pumasok ho yung langis, na marami daw hong langis. So sabi nga ho ninyo, sa Luzon, nasa Luzon. Yes po. Yes. Paano po ito? Paano nyo nalaman at kaano po tayo kasiguro dito? Meron po tayong mga documents, we have analysis na magpapatunay at gaya po ng sinabi ko rin sa international, sa lahat po ng refineries na nakakilala po sa akin, is sagrado po ang langis ng Pilipinas. Kumbaga, hindi po siya katulad ng langis ng iba't ibang bansa na kapag nakita mo na
is pwede mo lang i-drill. Ito po ay sagrado na ilalabas ngayon sa bayan po. And wala pong langis po ang West Philippine Sea. Marami na pong nakipag-meeting po sa akin regarding po dyan at wala po silang kayang patunayan. At tayo po na nagsasalita po ngayon ay may patutunayan po tayo para sa lahat po. So ano nagiging problema po? Bakit hindi siya, what do you call this? Hindi makapag-explore. Ano po nagiging hadlang, ma'am, dito po sa sinasabi po ninyo? Kaya po hindi po nakakapag-explore is medyo may konting humarang lang po sa government. Pero ito po ay naaayos na po natin at willing po ang international, katulad ng sinabi ko, tayo lang po ang Pilipinas ang nakapasok po sa malalaking kumpanya katulad ng ADNOC, yung Exxon refineries na nagulat sila na ganun pala kayaman ang Pilipinas. Dito sa binabanggit ninyo, medyo naging interesado ako, Darlene. Doon sa langis na pinag-uusapan po natin sa Luzon. Ito po ba ang masasabi natin makakapagpabangon po sa ekonomiya ng ating bansa at makikilala ang Pilipinas dito po sa langis na pinag-uusapan po natin? At bakit napapanahon na po itong pag-usapan itong langis na ito sa Pilipinas, ma'am? Yes po, ito po yung makakatulong po sa bansang Pilipinas para rin po mabayaran ang pagkakautang natin sa iba't ibang bansa. At napapanahon na po itong ilabas ngayon kasi po katulad ng mga kausap ko po Biblia International na konti na lang po ang langis ng iba't ibang bansa. Kaya po ngayon ay naghahanap na po sila ng mga alternative ways katulad ng ginagawa po nilang solar at windmill. Ngunit ito po ay hindi kayang isustain ng isang bansa sapagkat ang weather natin is unstable kaya langis pa rin po ang kailangan. Ang langis po ang makina ng buong mundo at panahon na ito para buksan naman ito yung nasa Pilipinas. Bakit po? Bakit kailangan buksan na ito? Buksan na itong langis na ito na pinaghahanap pero hindi mahanap pero ikaw alam mo. Bakit Yes po kailangan po? Ano ba nangyayari? Kailangan na po itong buksan dahil po nakikita po natin ngayon, di ba po, ang kapwa natin mga Pilipino ay lugmok na sa kahirapan at nahihirapan na rin maging isang OFW, mawalay din sa kanilang pamilya at nakakaranas din ng mga pang-aabuso sa iba't ibang bansa. Alright. So you mean to say ito ang magpapaangat sa ating bansa ang langis na ito na parang hindi Yes ho po. napag-uusapan, ano ha? Parang hindi Yes ho po. masyadong maingay sa media Yes po. at hindi rin ho nababanggit ng ating pamahalaan. Yes po. Alright. So dito po alam ho ng international po ito, international community or international Yes po. ano ba, mga companies or investors? Yes po, alam na po ito ng mga energy industry sa iba't ibang bansa po, yung malalaking energy industry katulad ng Exxon and ADNOC at Indian Energy. Ang Pilipinas lang po ang nakapasok doon, ang langis lang po natin na nasa Luzon ang nakapasok po sa kanila at tayo po ay ini-invite nila sa mga meeting na nagaganap po sa kanilang bansa dahil po paubos na rin po ang langis na kanilang stock po doon. Kaya ba nagmamahal ang mga langis ngayon tulad sa atin ngayon at talagang sunod-sunod minsan ang pagtaaso ng presyo ng mga langis? O ng Yes petrolyo? po. Ng petrolyo. Oo. Yes po. Okay, so alam ko nabanggit ho ninyo nung kayo po ay aking off the air in interview na parang marami ho ang nagbabash sa inyo at hindi ho naniniwala sa sinasabi nyo. Ano hong masasabi nyo doon? Kaya po sila nagbabash ay hindi po nila naiintindihan yung advocate po na para sa humanity na kapag walang langis ay wala lahat, walang factory, walang trabaho, gutom at dilim ang mararanasan ng buong mundo. At yan po yung minamadali po namin na mabuksan po dito sa Pilipinas. Naalala mo rin, may binanggit din ako doon na malalampasan. Oo, malalampasan. Diba? Malalampasan ng ating Pangulo ang anumang problemang dadaan itong taon na ito. Correct. No, ang problema nga lang, may mga elemento pa rin talaga na hindi ko sinasabing gusto siyang babagsakin o paalisin. No? Pero ang nararamdaman ko sa tulong, hindi ko malaman kung sino tong nasa likod niya, magagawa itong ihahon. Pero may elemento akong nararamdaman ng babae. Pero hindi natin sigurado.